Welcome sa Edgar Elia Reaction YouTube channel. Una sa lahat ay mega love shout out kay Kuya Bal Santos Matubang. Pakisubscribe nyo po si Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlogs. At huwag nyo rin pong kalimutan ang inyong lingkod, si Ed Elia YouTube channel. Sa araw pong ito, ang topic po natin ay tungkol sa re-reactionan ko ay ang tungkol sa laban po ng CEO ng Facebook at si Musk, Elon Musk ng Tesla, no? At katunay, papakita ko sa inyo na dito nila balak na maglaban, ano? At sabi nga ay naka-cage sila. Ito pa sinasabi, sabi nga isang cage fight between the leader of Elon Musk and Mark Zuckerberg. Kaya could not take place in Italy and have an ancient Rome team. At balak nila dito nga ganapin ang laban na ito, no? At makita niyo yung picture dyan ay yung tungkol sa lumang-luma na picture ng Coliseo. Dito tawag namin sa Italy ay Coliseo at sa Pilipinas sa English na wika ay Coliseum. Yan. Kita ninyo, no? At katunayan, sabi nga, libu-libong turista ang dumadayo dyan sa Rome at ito lang gustong makita. Yan. Saman tayo sa kabila. Yan ang malayo ang picture ng Rome. Ito pa, ang pinakagitna. Pag makita kung may helicopter kayo, makita nyo ang hindi na po siya bago, ancient, mga 500 years, 500, ang panahon noon ay hindi 2023, ang taon doon ay 500, mga ganon, hundreds. Yan po, papakita ko sa inyo. Picture. At karagdagan pa yung basahin natin yung sinasabi dito, ano? Sabi nga, is Zuckerberg fighting Elon? Yun. Sabi nga, dito ay Mark Zuckerberg say Elon Musk is not serious about a cage fight and it's time to move on. Sabi nga, sabi ng president ng Facebook, ng CEO ng Facebook na hindi naman daw seryoso. Pero alam ko talagang nakapublish na maski dito ay balak ng ganapin nga. Sabi nga, where is Mark and Musk fight? Sabi nga, saan sila maglalaban, ano? Yan. Saan sila maglalaban? Katunayan nga, sila ngayon ay naghahanda. So, dito ay mapanood nyo. Dito, tingnan nyo. Yan. Yan ang itsura nila. At alam ko na sila ay nagpa-practice na ngayon. Napanood ko sa isang TV broadcast ay nagpa-practice na sila ngayon. Ito, papakita ko pa isang bahagi ng Rome, papakita ko sa inyo. At tsak yan, kung matutuloy yan ay makita nyo maraming taong manunood. Buong mundo, tsak. Dahil famous ang dalawang ito, no? Yan. Pakita ko pa lugar ng Rome. Yan.
At na-imagine ko na kung siguro ang entrance dyan, mahina dyan ang mga kung normal lang tayong citizen, pwedeng na manonood, pinakamahina dyan, 1,000. Nandun ka na sa may pinakatuktok, ano? Pero ang alam ko ito ay luma at may parte lang na pwedeng may stage na gaganapin, pero ilang tao lang pwede dyan manood dahil yan ay napakamahal na ancient na pag-aari ng Rome na hindi pwedeng dapat masira. Bilang ang taong pwedeng pumasok dyan. Pwedeng kung normal na papanooran siya na matibay, mga 1,000 euro, pinakamahirap pa yun yun ay mga 60,000 pesos ang ticket. Pero alam ko yan ay luma, imposibleng lagyan niya ng upuan para mapuno, baka gumuho. Kaya iniingatan dahil yan ay isa sa mga makita na niyo po sa labas, ganyan yung sitwasyon dyan. Yan, yung parteng maganda, yung makinis, at makita natin na naalagaan maigi. Pero hindi totally pinagaganda dahil paano makikita yung pagiging antique noon kung ay mga babaguhin, ano? Kaya halos walang binabago, kaya lang pinatitibay lang nila. Yan, makita natin yung parteng matibay. At yan po may mga alalay dyan para kung sakaling sa gilid ng mga bakal para yung mga tourist na pumapasyal ay hindi mabagsakan ng mga bato. Yan, tingnan nyo po. Yung lugar nandiyan sa bandang baba. Kung pupunta kayo ng Rome, yan, makalakad kayo dyan, makita nyo yung itsura. No? At yan po ginaganap noon yung mga laban ng mga gladiators laban sa mga hayop, ng mga leon, at maging nung panahon ni Kristo ay yung mga Kristiyano po ay pinag-uusig at mga pinapapatay sila sa hayop. Diyan pinapanood sila ng mga taga rito sa Italy, no? Nung panahon pa yan. Kaya nakita niyo kung gaano katunayan nga nitong mga isang buwan may tourist dito na sinulatan ng pangalan niya at yung pangalan din ng girlfriend niya yung isang parte ng bato. Nahuli po siya at siya ay pinagmulta ng parang 6,000 euro, no? Katumbas ng 6,000 euro, 60,000 pesos. Kaya halos kulang kalahating milyon, ano? Kaya alam natin na hindi siya basta-bastang lugar na talagang iniingatan siya at pinahalagahan. Yan naman po yung mga upuan na marble na inuupuan sa Coliseo, yung mga VIP. Mga panahon, dyan sila umuupo. Yan po ang pinakagitna. At makita nyo po doon sa dulo, may stage dyan pwedeng ganapin yun. Kitang dyan sa ilalim po, yung pinaka-underground, nandyan po yung mga gladiator nung panahon, pati yung mga hayop, mga bangis na hayop na pinapanood ng mga tao nandito ng Rome. At sila yung maakyat sa pinakagitna. Dahil nga sa matagal na panahon yung nasira na, pero yan ay pinipreserve na talagang yan ang mga sinasadya dito. Kapag pinag-usapan ng Rome, gustong makita ng mga tao dito sa Italy, na makita ng mga galing sa ibang bansa itong lugar na ito. Yan naman po ang pinto, yung pinakabintana, no? Nang kumuha niya nasa loob, makita niyo kung gaano kaganda sa loob, liwanag, saka inaalagaan siyang maigi, nilinis.
Mabuti na lang po nung Second World War, hindi yan tinamaan ng bomba. Dahil kung tinamaan yan, wasak, wala nang makikita. Hindi natin, at makikita yan. At katunayan na isa sa pang-apat na world power ang Rome nung panahon, at alam natin yung kwento ni Jesus na mga Roman soldiers ang sumaksak ng sibat kay Jesus sa tagiliran at nagbantay doon siya ay nakapako. Kaya nung panahon na yon ay ang makapangyarihan, hindi ang United States. Sa panahon natin, United States. Nung panahon na yon ang makapangyarihang bansa ay ang Rome. Ito tinatawag natin ancient Rome. Yan. Ito yung sa side view ng parte ng mga lugar na pinapanooran ng mga tao, doon sa bandang itaas. Ito pa, gilid na parte din. At basahin pa rin natin dito tungkol dito kay sabi nga, kung si Elon Musk ay hindi gumagamit ng Facebook, ito po ang sinasabi. Sinabi niya na dinilit niya. Dahil nga sa dinilit niya yung Facebook niya, dahil na ayaw niya na magkaroon daw ng social media behemoth. Dahil hindi naman daw dahil sa may nagdikta sa kanya. Kaya gusto niya nakapokus lang siya doon sa Tesla, hindi siya nag-open ng Facebook account niya, sabi niya. At may tanong naman na kung kailan gaganapin yung laban nila. So, sabi nga, the plan for a cage match between the billionaire entrepreneurs appear to regain momentum. Trend had been suggested. May sinuggest sila dito na panahon. Malaman natin kung kailan magaganap at hindi sasabihin ko sa inyo yung update kung kailan. Kung mapapansin dito sa baba, alam ko sino po ang pwedeng makapanood na malapit sa lugar na papanooran ng paglalaban ng mga gladiator saka ng mga hayop. Ito ay yung mga negosyante, ay yung mga nasa judge, magistrature, yung mga judges, at saka mga pari. Andiyan po sa first row, sa pinakamalapit para makita yung actual na paglalaban, At yung sa second row po, ng mga upo dito ay sa second row ng nakaupo ay yung mga senators, mga senador nung panahon na yon. May Senate na dito at sa kasulukuyan ang gobyerno dito ay hindi democratic form of government kundi parliamentary form of government dito sa Italy. Kaya ito po ay composed ng parliaments, may senator din sila, congressman, walang congressman. At yung pangatlong hilera po sa taas, bandang taas, mga nakaupo po doon ay mga businessmen, yung mga negosyante din. Entrepreneurs, yung kahilera ng mga pare, sa baba yung mga mahuhusay na may mga talent na tao. Sila ay magnenegosyo din. At
Doon sa taas, yung mga normal people, no, yung mga um, may kaya, ay ang tawag dito ay plebeians. Plebeians. At pagdating po doon sa bandang itaas, ang pwede pong makaupo doon sa bandang itaas, yun po yung mga estrangero, foreigners, saka yung enslaved people. Yung mga babae o kaya yung mga alipin, ano, pwede silang manood doon sa taas. Pero kumbaga sa ano, piling-pili lang yun. At dito naman po yung upuan. Makita nyo yung upuan ng mga marble ay yung mga, sabi nga, pangsikat na tao na pwedeng umupo sa marble. Yan po ang mga upuan ng mga VIP personnel ng panahon ng Rome. At makita niyo po dyan ang pinakagitna. Ayan po. Siya ay mga bato na antique. Katunayan po, yan ay ginagwardyahan niya na iniikutan ng paikot ng gwardiyan. Sa gabi, hanggang sa araw ay may nagbabantay dyan. Ayan po ay naka CCTV para maingatan yung pagpe-preserve. Ito po yung picture ng kung paano na inukit, kung anong sitwasyon ng panahon. Tingnan niyo po kung gaano kalalaking leon o tiger na kasing taas ng tao ang mga pinapanood sa loob ng Coliseo. Nakita po natin dito, meron din yung mga gladiators na naglalaban. Pinakikita na inukit sa bato na hanggang ngayon napapanood na sa may tabihan mismo ng Coliseo na kung paano pinakikita kung anong ginagawa ng mga tao noong panahon. Ito naman yung daanan, daanan nila kung paano yung pinaka exit para papunta sa pag-akyat doon sa Coliseo. Nakikita at para maiwas na mapasama doon sa gladiator dahil delikado na may mga armas ang ito, baka makapanakit ng mga manonood sa mga tao at iniingatan din yung safety. Ito po bandang itaas, kung nasa loob ka, pipicturan mo pa sa loob yan. Napakamahal po dyan kung ikaw gusto mo makapunta dyan sa loob at may dala kang camera, magka-camera ka, sa palagay ko pinakamahina ang 1,000 euro ay babayad mong pipicture ka lang. Mga 60,000 pesos po yun may gate sa atin. Hindi lang. Hindi ako naniniwala 1,000 euro ang binabayaran. Napakamahal po dyan. Ito naman po yung banda ng yung pinaka poste, haligi. Makita niyo kung gaano yung kalaki, Ang tao po dyan, siguro mga pwedeng umikot dyan na tao ay mga 20 tao umikot dyan sa posting yan, dyan sa baba. Kaya makita natin na yan ang posting yan ay makita natin na malaki at kaya yan ay hanggang sa ngayon ay nape-preserve dahil nga sa malalaki yung mga pundasyon ng Coliseo ng Rome. At ito po, makita natin dito isang pang magandang parte na nilagyan nila ng hindi nasisira. Yan, palagay ko yan na-renovate na yun para may maisulat dyan. At kung basahin na ito, sabi nga ito po pala yung sinulat na yung mga Christian na nagsuffer ng pagkamartir nila, kaukit dyan na sinasabi na sila ay mga pinatay dyan sa loob ng Rome at dyan inukit yung sinulat yung mga Kristiyano na tagasunod ni Jesus na pinagpapatay nung panahon. Dahil nung panahon po ay hindi pinapaniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos at yung mga Kristiyano noon ay pinag-uusig at pinagpamatay. Kukunti sila at maging sa panahon natin ngayon ay sabi nga
may quality lagi ang mga lingkod ni Jesus na tagasunod. Sabi nga, hindi paramihan, konti, pero kailangan sila'y sumusunod sila'y nangangaral, sila'y nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa, at sila'y hindi humawak ng sandatang nakakamatay. Hindi sila lumalahok sa gwera, no? Ito yung pinaka-tunnel. Pag nasa loob ka, makita nyo yung papunta ng labas, pinaka-exit, pintuan, para hindi magpanik ang mga tao. May kanya-kanyang pintuan din dyan sa bandang ibaba. Yan po sa taas, yan yung lugar ng kung paano makakapanood yung mga VIP. Siguro mga panahon dyan, may mga restaurant din sila dyan, no? Kainan. Ngayon, sa bandang taas. Yan, yung mga structure. Nakapanoorin pa natin, basahin pa natin to. Sabi nga, why is Musk fighting Zuckerberg? Are Elon and Musk fighting in Coliseum? Sabi nga dito na hindi papayagan ni Elon at Musk ng Zuckerberg na hindi din na sila ay nag-aaway sa pamamagitan ng salita lang, ano. Kaya gusto talaga nilang mailabas yung galit nila sa isa't isa. Formal no as kaya gusto nila yung daanin sa martial art fight. Talaga magkakasakitan sila. Alam ko nagpa-practice na itong dalawang ito eh. Kaya may tanong dito, is Mark Zuckerberg friend with Elon? Sila ba ay magkaibigan? Sabi nga dito, si Elon Musk at Mark Zuckerberg had been making passive-aggressive jab into each other on several years. And the feud between the two have been growth increasingly childish. Matagal na panahon na daw sila ay mga kumbaga lagi sila magkaribal, may gusto silang gawin na talagang magkabangga sila, hindi sila magkasundo sa lahat ng bagay, kaya gusto nila na magbugbugan. Ito naman po ang pinakabandang gitna. May tanong pa rin dito, no? Sabi dito, why is Musk fighting Zuckerberg? Sinasabi dito na was proposed to fight between the business magnates Elon Musk and Mark Zuckerberg required to Twitter and began feud, and the report emerged on Instagram. Maski sa Instagram, sa nagdidiskusyon sila. Dahil nga sila ay magkalaban nga sa negosyo, lagi silang nagdidiskusyon. Ito pa po ang picture. Yung pinakagitna po yan ng Rome. At nakasulat dito na sabi nga na meron ditong may mga kahoy hindi na nakalagay, nakaipit, iniipit para at least ma-preserve at hindi gumuho. Nakita niyo dito sa taas, sa bandang itaas na yan, may stage. Ngayon, nag-i-exist po yung stage. Minsan po, pag may mga kumakanta na mga sikat dito, nung panahon ni buhay pa si Pavarotti, kumanta siya dyan. Si, kumanta dyan. Sa may pinaka-stage na yan, yung mahaba na pahaba.
ay kumanta rin diyan si Andrea Bocelli, pagkatapos yung Bolo, no, yung Bolo tinatawag, mga singer yung tatlo na kumakanta sila. At diyan ay pinakita din na dito rin po yung lugar kung saan dito yung sa ilalim, bandang ilalim na kung paano yung mga alipin ay diyan sila ini-stack sa baba. At gaya ng mga gladiators ay lumalaban sa mga hayop. Ito po yung ibang parte pa ng Coliseo, napakalaki ng Coliseo kaya marami siyang picture na nakuha para mailagay at mapanood ninyo, no? Kasi Pilipinas kung hindi lahat ay kami kakaya makapanood, ay palagay ko sa television mapapanood ninyo at ito pong kaya lalagyan ng stage at magkakaroon ng cage yung para bang sa wrestling ang dating at magbubugbugan yung gusto. Sigurado naka-gloves yung dalawa, no? Bagamat ang inyong lingkod ay hindi tayo dyan sang-ayon sa mga pagsasakitan na yan, pero taga rito ako at kung may kakayahan tayo na makapasok, may video ko ay may padala dyan sa inyo, ipakita ko dito sa page, abangan nyo yung kung makapag-live at may pakita ko sa inyo kung anong actual na ginawa dahil ako nandito lang sa Italy, malapit ako dito. Ito po yung nung bagong-bago pa, no? Ginawa sa computer na kung paano ang itsura nung bago pa, nang wala pa siyang basag at saka hindi pa kaya napakaganda niya nung panahon ng bagong-bago pa. Yan din ang pinakaloob, nung pinakabago pa siya. Yan po ay ginawa na lang ng computer, hindi yan talaga actual. Dahil talagang totoo ngayon, nag-i-exist ano siya, lumang-luma na siya at may guho na. Makita niyo may mga bakod din, yung mga pinaka-bakod, yan o. Yan po ay nag-i-exist, yan dalawang bakod na yan, nakita natin din sa baba. Kung pupunta po kayo dito sa Roma, mamasyal kayo. Para siya yung lalagyan ng pangalan ng ng patay. Dito mga ganyan ng mga nakatusok. Sa Pilipinas iba na marble na nakalatag Iba-ibang mga design nila pambakod na pinaka siguro baka may bakal yan na hindi pwedeng tumawid. Ito po ang pinaka-stage kung saan gaganapin ang paglalaban ni Musk saka ni Zuckerberg ng Facebook. Kaya diyan po sigurado na kukunti lang ang pwedeng pumasok at napakamahal ng entrance. Mga VIP lang pwedeng pumasok diyan. Yan po ay bagong stage na talagang matibay para kung sakaling may bisitang pupunta, hindi sila mabagsak o hindi masaktan dahil yung Coliseum na yun ay antique na at may iwasan ang may mamatay o masaktan. Ito naman po yung pinaka-cage kung saan yung pinaka hitsura ng kulungan ng mga hayop at kulungan din ng mga gladiator ng panahon kung paano sila ay nakakulong at tiyak na hindi makakatakas. At kung matalo man ang gladiator, laban naman sa hayop, ay sila ay papatayin. At papatayin ng tuluyan. Pagkatapos ganun din, pag yung laban ng gladiator, ang natalo ay pinapatay. Pag gumaling, lalaban ka uli. At pag natalo naman yung yon ay ganun din ang pinakaregalo, kamatayan din, no? Ito po yung picture na kung paano yung hayop ay kasing laki ng halos ng tao. Mga magagandang klaseng hayop ng mga leon, mga tigre ang
pinanlalaban nila sa mga gladiator o sa mm, o kaya papakawala ng isang ganyan at yung mga Christian na mga followers ni Jesus noong mga panahon ay pinagpapatay ng mga hayop. Kaya ang mga Romans noon ay pinanunood nila yun, parang sabong style, na pinapatay yung tao ng mabangis na hayop at sila naman ay nagpapalakpakan, tuwan-tuwa sila. Kita nyo po yung pinaka boundary, dingding ng Coliseo. Talagang napakalalaki, malapad. Kaya makita niyo po sa taas, may mga turista siya. Yan po, may mga turista dyan, mga tao. Yan, actual niya sa ngayon, nakakapasok ang turista dyan, pero sabi nga, may bilang. At kasama yung mga tourist na meron sila mga tourist guide, yun, papaliwanag ng kwento, kinikwento kung anong ito naman po yung mga pinaka-picture kung paano ng mga panahon ang ginagawa ng mga tao na nanalangin at malapit dyan sa Coliseo. May lugar din kung saan nakita nyo ang design, mga antique na mga bagay na nakita natin. Yan. Ito po yung parang tore na nakasulat po dyan yung tanda ko yung isa sa nagsulat sa Biblia, si Tito. Nandiyan, nakasulat dyan yung pangalan niya, kung paano niya sinulat at siya nakarating at ginawan siya ng parang monument. Yung sinulat niya yata sa Biblia, nakasulat dyan. Kaya nakasulat sa Biblia ay talagang hanggang sa ngayon nakikita natin na bagamat ang author ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama ni Jesus, ang Diyos na Jehovah, pero dahil sa kapangyarihan niya, Banal na Espiritu, yung mga taga-sulat ay pinasulat niya ang Biblia at maging sila, ito ay merong katunayan na yung bato na pinaglagyan ng mga pangalan nila ay nag-i-exist pa, nakikita. Kaya may mga lugar ng mga patunay na yung sinasabi sa Biblia ay totoo. Ito po ang talagang pinaka-actual na video. Ngayon, i-close up ko. Kung pupunta kayo dito sa Rome, yan po ang itsura niya. At babasahin po natin yung tungkol sa update ng balak ng Zuckerberg sa laban nila. Why does Elon want Twitter anymore? Sign natin. Italy could host Musk and Zuckerberg fight, sabi ng BBC News.
Dito po, sabi nga, rin pa natin. Dito sinasabi, Italy could host mass Zuckerberg cage fight. Pakita po ninyo ang picture ng dalawa, no? Mga picture ng mga VIP, pero gusto nilang daanin sa karasan ang kanilang rivalry. Kasi nga, sino man ang manalo sa kanila, pareho silang talo dahil wala man silang mapapala magsakitan. Ano po? Itong sinasabi ng BBC News dito sa Rome, sabi nga, a planned cage fight between leader Elon Musk and Mark Zuckerberg could now take place in Italy and have an ancient Rome team. Kaya sinasabi po dito maglalaban sa Italia mismo at sa Rome nga, sa Coliseo gaganapin. The billionaire CEO of Tesla and Meta, formerly Facebook, had been calling each other into the fight since June. Sabi nga, yung dalawang mga VIP ito ay talagang noong pa nila binabalak na June pa dapat pinaplano nila na maglaban. Sabi nga, if there goes ahead, millions are expected to be donated to children hospital. Ayun. At yun magiging tubo sa pag naman ay kumita itong laban nilang ito at mapapanood sa buong mundo at maging dito sa Italy, ang kikitain ay mapupunta, i-donate daw sa children's hospitals. Pero may sinabi dito si Mr. Zuckerberg, no? Sabi niya, has said no date had been agreed so far. Sa kasalukuyan, wala pang petsa. Wala pang petsang naka-ready at wala pang silang final na pinag-uusapan kung kailan ito magaganap ngayong 2023 o bago mag-December, malalaman natin. Detailing a vision of social media platform must have been spoken to both Italy Prime Minister. Yun ay sabi nga pinagpaalam na sa Prime Minister dito sa Italia pati doon sa Ministro ng Kultura, no? Pinagpaalam na kung paglalaban na ito ay matutuloy talaga. However, the capital Rome and its iconic Colosseum at legendary gladiator fight were held in ancient time have been ruled out. Kaya abangan nyo na lang po na laban at kung kailan ito magaganap at sa part 2 po ng itong laban na ito ay papakita ko po sa inyo at kusikapin kong ako'y makapanood, makapasok ako at makunan ko ng live ang laban nila at babalitaan ko kayo kung kahit sa labas lang ako ng Coliseo, kung di ako pwedeng papasukin, pero makita nyo kung gaano karaming tao ang pupunta doon. Italy Culture Minister Gennaro Sangiuliano said that the statement of the great charity would resonate the country's historical significance as also preserving cultural heritage. Kaya sabi nga yung malaking charity ito ay historical ito para sa pagpe-preserve ng mga ari-arian na kultural ng Italia. Sabi ni Mr. Sangiuliano also said that substantial amount, many millions of euros is expected to be donated to 2 Italian children hospitals as a result of hosting the cage match.
Sabi nga ng culture minister dito sa Italy na yung millions na makuha na euro ay inaasahan nilang idodonate sa dalawang Italian Children Hospital, sa malalaking hospital dito ng mga kabataan na sa gaganaping cage match ng dalawang sikat na taong ito, ano. Kaya ngayon kasalukuyan na pinag-uusapan nila at pinaplano kung anong araw, kung kailang petsa, anong update paglalaban nito. The Meta CEO will already has been mixed martial arts. Naka-ready na, yung CEO ng Meta o ng Facebook, siya ay naka-ready na, naka-practice na siya, practice niya. At sinasabi niya na siya ay mananalo daw siya. At nanalo din. Nanalo na rin sa Jiu-Jitsu tournament. Kaya itong si Facebook CEO ay Zuckerberg ay sabi nga ay praktisado siya. Talagang nanalo na siya sa mga tournament ng Jiu-Jitsu tournament, MMA. Kasi ay training at talagang sinisikap niya na manalo. Sabi nga hindi doon nasasangkot yung sakit ng katawan. Ang nasasangkot doon ay yung pride. Pride nilang dalawa, no? Bilang mga lalaki. Na sabi nga naghamunan sila. Gusto niyang sabihin, tama siya. Pati sa lakas, gusto niyang sabihin na panalo rin siya. Iba kasi ang away ng mga lalaki at iba ang away ng mga babae. Mga babae po, salitaan lang, pero ang away ng mga lalaki, sabi nga, pag hindi sila sport, nakakamatay, ano? Kaya ng sinabi ko sa inyo kanina na kaulat sa Mateo 22, 37, 39, ay unang-una, ibigin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Sabi nga, karasan, umiwas tayo dyan. Walang magandang patutunguhan dyan. Sila man ay sikat, gusto nila magsakitan, wala tayong magagawa. Pero may salita ang Diyos na dapat tayong maging may respeto sa ating kapwa. Kung ano ang gusto mong gawin sa iyo, sabi ni Jesus sa Mateo 7:21, anong gusto nang gawin ng iba sa iyo, ganun din ang gawin mo sa kanila. Kaya walang magiging masamang resulta. At muli, ako po'y nagpapasalamat bilang Edgar Elia Reactor, Kalingap Reactor, Bonafide Reactor members ng Kalingap ni Kuya Bal Santos Matubang. Paki-subscribe nyo po siya. Ate Edna Vlogs, paki-subscribe nyo po. At Kalingap Rab. At sa pamumuno ng aming presidente si 2024 Karepa na si President Direk Nuelsa, Vice namin si Dindo Balyao. Subscribe nyo po sila, Ma'am Bopil, at marami pang iba. Jubilito TV official, marami pang iba, si Sir Paunil, si RP Max Vlog, mga official po yan. Ang mga kasama namin, mga sa kabila rin na Karepa din, yun ay mga Karepa na alliance, na sila rin ay mga reactor. Bagamat dalawang grupo po kami, ay isa lang ang layunin. At may project po kami ngayong taon na ito. Nag-aambag din kami. At sabi nga ni Kuya Bal na project ito ay project ng Karepa Reactors. Kaya love po tayo, mag-ibigan, pasensyahan, at sikapin na huwag makasakit ng kapwa. Anong masakit sa atin, masakit din sa iba.
Kaya maingat sa pagsasalita, dapat constructive ang ating sasabihin. At yan ay tsak maligaya ang Diyos, pati ang ating kapwa. At yung channel ko rin po na iba, ay pakisuyo din yung Kalingap Ed Elia Vlogs. Charity works natin dyan ay lalo pag uwi ko sa Pilipinas ay magpo-full force ako. At meron din ako pang isang channel, yung Brother Ed Elia Vlogs, yung tungkol naman sa spiritual advices at counseling, sa mga marriage counseling, sa mga nagkakaproblemang asawa, at payo din sa mga bata. At para din sa mga payo sa mga kasing edad ko, no? Mga nagkakaedad na. At meron din ako yung Agape Ed Elia Vlogs, yun sa lugar ng mga pasyalan. Pakisuyo po, suportahan ninyo. Saka yung short Ed Elia Vlogs, yung mga short kong na video na pangmadalian. At meron ba akong pinaplanong isa na parating na karaoke Ed Elia Vlogs. At sabihin ko sa inyo, hanggang ngayon po ay ang inyong lingkod ay walang pagkita dyan. Walang patuloy tayong tumutulong sa project ng Kalingap, pero yung Kalingap Ed Elia Vlogs ay hanggang sa ngayon, bagamat monetize po yon, hindi ko pinaabot ng 70. Dito po sa Italy, pag umabot ng 70 yung mga views at umabot ng may amount sila, no? Pag umabot ka ng 70, babayaran ka. Ang ginagawa ko, naka-maintain lang lagi sa konti. Yan, $25. Kaya walang babayaran sa akin. May sulat lang ng makukuha, pero pag hindi umabot ng 70, wala kang pakinabang. Kaya ako po maligaya itong ginagawa ko. Sabi ng iba, bakit hindi mo ituloy? Bakit hindi ka gumagastos ka rin lang, kumuha ka ng editor na mahusay at para kumita ka? Hindi po pagkita ang purpose ko dito. Ang purpose ko po dito ay unang-una, makapaglingkod sa aking kapwa, makapangaral, at ako'y masaya pag may mga spare panahon na oras na isi-share sa inyo yung kaalaman ko. Kaya ako po iniiba-ibang channel dahil iba-ibang gagawin ko dyan. May sa karaoke, may sa pag-preaching, may sa pagre-reaction, at may sa pag-charity, merong sa pagtutur, kakain sa labas, sa restaurant, yung magandang lugar dito sa Italy, yung sa Agape Ed Elia Vlogs, at yung short na pagbibideo ko. Importante, kontento ako sa maligaya sa ginagawa kahit wala tayong income. Sabi nga, may trabaho naman yung lingkod, hindi po ako maasa dito sa Facebook. Hindi tayo maasa sa YouTube. Mabubuhay po tayo at marami tayong alam na trabaho. Sabi nga, basta marangal, kahit medyo mahirap. Bilang OFW, ay shoutout ko sa mga kasama ko na mga OFW sa BSM. OFW, na mga kasama ko. Pinangunahan ni Maymay. Yung Birador, shoutout po sa inyong lahat. Marami po, hindi ko na kayang banggitin lahat. Huwag nyo na po kalimutan ang aking kaidaran, kaibigan, si Tim Ruel Lipat, ang close friend ko, na pareho ko rin na preacher, at napakabait pong tao. Subscribe nyo po siya at suportahan nyo po. Yan lang po, at wala na akong masyado pang sasabihin. Maligaya ako sa ginagawa ko. Kahit konti lang, napapasaya ko na. Hindi ako yung taong lawak at malaki ang ambisyon. Sabi ko, kunting kasayahan na sa akin, maligaya na ako. Importante, napapurihan natin ang ating Diyos na Jehovah, ang Ama ni Jesucristo, at ang ating Panginoon Jesucristo ay sinusunod natin ang mga binigay niya magandang halimbawa dito sa lupa nung siya nandito. Relax tayo. Kaya papasalamat po ako na suportahan niyo po itong channel ko, Ed Elia YouTube channel. At sana po ang pag-ibig ay umpisa natin sa ating pamilya sa loob ng bahay. At pagkatapos, pakita natin sa labas, sa kaibigan. At kung nagcha-charity po tayo, unahin po natin charity, pamilya natin. Pagkatapos, kamag-anak natin at mga kakilala natin. Kasi pangit na tumutulong tayo sa iba, yung nakapaligid sa atin, hindi natin natutulungan.
isang kasulatan na pwede kong i-share sa inyo na yung nakaulat sa Mateo 24:14 na patuloy na pangaral ang mabuting balitang ng kaharian ng Diyos at darating ang wakas. Alin po yung wakas? Wakas ng masasama. Dahil pagdating ni Jesus, lilinisin niya yung mga makasalanan, magsisi, at bibigyan ng pagkakataon magbagong buhay. Kaya hindi na kayo magiging masama. Hindi kayo wawakasan. Sabi nga, bibigyan tayo ng premyo kung tayo mahusay at nakakasunod sa mga utos ni Jesus, sa paraiso tayo dito sa lupa. At kung tayo naman ay kasing husay ng mga apostol, ay makakasama natin ang Diyos na Jehovah sa langit, kasama ang mga 144,000 na may makalangit na pag-asa at mapunta sa langit. Yun ay nakalagay sa Apokalipsis 14:1. Kaya hindi po lahat mapupunta sa langit. May mapunta sa langit at may mapunta sa paraiso. Ito pong muli, ang inyong kaibigan, Edgar Elia, YouTube channel. Suportahan lagi at huwag niyong kalimutan, subscribe si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab at mga kasama kong reactors at ang lahat ng mga vloggers ng Kalingap, suportahan niyo po. Edgar Elia, YouTube channel. I love you all mula dito sa Italia. Bye-bye!